nais kong yung kanyang mensahe. Dahil ito'y napapanahon, yung ating topic na giving thanks with a grateful heart. At sinundan pa po ng magandang awitin natin, How Great Thou Art. Na kung saan ay pinapakita o yung lyrics ng itong awitin na to ay nagpapakita na kung paano dapat nating pasalamatan ang ating Panginoon because of His greatness to our life. At natutuwa din po ako sa umagang ito dahil lugang napakarami natin dito sa pisikal na araw na ito ng ating pagdalo. At salamat naman ay makikibahagi kayo ng ating Thanksgiving Day para sa araw na ito. Normally, ginagawa natin to tuwing unang araw ng Sanlinggo. Sa amin naman po dun sa kabila, sa Imus, ay next week naman din. So, di pa man, kahit anong araw pa rin, ay hindi natin pwedeng limitahan yung ating pasasalamat sa ating Panginoon gaya ng naturang ni kapatid na Samba. Hindi lang ngayon, bagkos ay ito ay araw-araw. Yun nga lamang tayo ay nagse-celebrate ng ating Thanksgiving Day ngayong araw na ito bilang isang bahagi lamang ng ating spiritual life. Pasasalamat sa lahat ng mga nagawa ng ating Panginoon o ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Alam niyo, napakadami nating dapat ipasalamat. Sa araw-araw, napakadami nating dapat ipasalamat sa Panginoon. Yung ating daily life, yung pang-araw-araw nating pangyayari sa buhay natin, dapat yan pinapasalamatan natin. Because every day, every moment, we are receiving material things. Ang dami nating mga bagay na tinatanggap na kumisan, kala natin ay maliit lamang, pero ito'y bahagi ng blessing of our God. Yung pamilya na mayroon ang bawat isa sa atin, magpasalamat tayo at kasama natin ang mga pamilya natin. Mga magulang, mga anak, mga kaibigan. Dahil ito ang nagpapatatag sa atin sa ating buhay sa sanlibutan na ito. Yung ating trabahong magaganda. Maganda man to o hindi, mayroon tayong pinagkukunan ng kabuhayan. Maliit man o malaki, pero it's another blessing from our God. Ito'y bahagi lamang na dapat nating pasalamatan. Even the air we breathe, yung hangin, kahit polluted na ang Maynila, still, hindi natin binabayaran ang hangin na ito. Hindi kagaya pumunta ka ng ospital, per hour ang bayad sa oxygen. So napakasarap na tayo ay nabubuhay na kung saan ay binibigay sa atin ang maraming mga biyaya ng Panginoon natin. At ang huli na dapat nating pasalamatan, liban sa iba't iba nating mga tinatanggap, ay yung pagkakataon na tayo ay narito ngayon. Nagtitipon, bahagi ng ating panambahan, yung magkaroon tayo ng opportunity pa, makadalo at panambahan. Pinapakalaking dapat nating ipasalamat. Kasi iba nating kapatid, iba nating mga kakilala, ay gustuhin man nila, hindi nila magawa. Andiyan yung mga nasa panig ng karamdaman, yung iba'y walang kakayahan. Siyempre nga naman, maliit na halaga na pamasahe kung minsan ay tinitipid. Kahit gusto nilang dumalo ay hindi nakakadalo. So, marami tayong dapat ipasalamat sa buhay. Ito ay bibilangin natin. Kanina inawit natin yung count your blessings. Di pa man sa una pa lang ay napakamagandang panimula
that we should count all the blessings that we are receiving in our life, whether it is small or big. But then again, marami pa rin. Marami pa rin tayong ilang mga kapatid, marami pa rin tayong ilang mga kakilala na kung saan they are just taking for granted yung tinatawag natin mga ganitong uri ng pasasalamat. Minsan, kapag ka maayos na yung kalagayan sa buhay, may bahay, may lupa, may sasakyan, komportable, sometimes we take it for granted. Bakit? Dahil hindi natin tinitignan o binibigyang pansin yung nagbigay ng ating comfort. Ang tinitignan natin, ang binibigyang pansin natin, yung binigay sa atin ng mga material things. Hindi ang Diyos na nagbigay ng lahat ng mga bagay na ito. Minsan naman, o madalas, kapag ka ang isang tao mananampalataya ay nasasaktan sa mga nangyayari sa buhay, o naliligaw, o kaya naman ay may mga kaunting problema, natatapik. Sometimes we forget to extend our thanks to our God. Pero malinaw sa banal na kasulatan, mula po sa Genesis hanggang sa Revelation, paulit-ulit tayong tinatawag ng ating Panginoon na kung saan ay dapat natin alalahanin yung lahat ng kanyang mga kabutihan. Mula Genesis po yun hanggang Revelation. Tinuturo sa atin kung paano tumugon ng may pusong mapagpasalamat. Hindi lang doon sa mga material bagay na ginagawa natin o tinatanggap natin. Kung kaya ang ating pong mensahe sa umagang ito ay give thanks with a grateful heart. Ginamit ko ang Revelation, ginamit ko ang unang Chronicle po, na kung saan ay malinaw na ipinapahayag na ikaw ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmula sa iyo at ikaw ang nagpupuno sa lahat at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan sa ating Panginoon. At nasa iyong kamay ang pagpapatakila at pagpapalakas sa ating lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Okay. Binasi ko po dito yung aking mensahe. Ngunit sino ako at ano ang aking bayan na makapaghahandog ng ganyang kusa ayon sa ganitong paraan, sapagkat ang lahat ng bagay ay nangagmumula sa iyo. Malinaw po kung sino, kung ano mayroon tayo, ito ay galing sa ating dakilang Panginoon. At tayo din ang magbabalik nito sa Kanya sa kapurihan. Sundan ko pa po ito. Malinaw na inuutos, tinuturo sa bawat isa sa atin ang pasasalamat. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Sapagkat ito ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Ito ay utos na kaloob ng Diyos para sa mga Kristiyano, sa bawat isa sa atin. Bakit ka nagpapasalamat? Kasi nagtitiwala tayo sa Diyos. Dahil alam natin na kahit hindi perpekto ang ating buhay sa mundong ito, mayroon tayong kinakapitan na Panginoon. Ang tunay na pasasalamat ay bunga ng ating pananampalataya. Kung wala tayong pananampalataya, hindi mabubuo sa puso natin ang pasasalamat. Kung hindi tayo naniniwala na ang Panginoon ay mabuti,
tapat, bagamat hindi natin nauuntindihan ang lahat ng bagay sa mundong ito, ay naniniwala tayo na may Diyos tayong kinakapitan at nagtitiwala pa rin tayo sa Kanya. Marami tayong bagay hindi na natin maipaliwanag sa mundong ito. Yung mga nangyayari sa mundong ito. Pero bakit nandito ka kumakapit? Dahil alam natin, may pananampalataya tayo na kung saan, alam natin, pasalamatan natin, hindi tayo binabagyo sa ngayon sa Metro Manila. Samantalang yung ibang mga Pilipino, inuulan itong mga oras na ito. Kasi nagtitiwala tayo na kung saan andyan ang Diyos eh. Hindi niya tinutulot na lahat tayo ay masira. Lalong-lalo na kapag mataas o malakas ang ating mga pananampalataya. Alam niyo po yung sa Old Testament, doon pa lang sa Old Testament, marami ng mga Kristiyano na kung saan ay practice na nila. They are expressing their thanks. Yung mga Israelites, paano silang nagpapasalamat sa Panginoon? Ginagawa nila ito sa pamamaraan ng mga awitan at pagpupuri. Lalo na nung panahon na kung saan sila ay nakatawid doon sa Red Sea, mula doon sa paghabol sa kanila ng mga pharaohs o yung mga sundalo. Yun ay isang history na kung saan ay pinamalas at in-extend ng mga Israelites yung kanilang madamdaming pasasalamat sa pamamagitan ng pagsamba, pagpuri, at kanilang mga awitan. Isang halimbawa pa po na kung saan ay matatawag natin na may malalim na pasasalamat sa Panginoon. Kung kilala nyo si Hana, na kung saan ay nag-request na magkaroon na nalangin with fervent prayer at siya ay humiling sa Panginoon na magkaroon ng anak. At sinabi niya na kapag ako binigyan mo ng anak, Panginoon, ay iaalay ko o aking ide-dedicate sa iyo ang aking anak na ito. Bagamat si Hana ay walang kakayahan na maganak, ay binigay sa kanya ng Panginoon ang kanyang kahilingan. At ang kanyang pasasalamat ay dinaan niya sa ibang kaparaanan. Dinedicate niya yung kanyang mga anak. Yan ay isa lamang sa kwento na kung saan ay naganap sa matandang tipan. Pero sa panahon natin ngayon, sa bagong tipan, na kung saan ay itinuturo ni Apostol Pablo na magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Whether it is a material things o kung tayo man ay nasusubok o nakakaharap ng ilang mga problema. Kasi nakakalungkot isipin na sa kabila ng maraming biyaya tayong tinatanggap, still marami pa rin sa atin ang hindi matutong makapagpasalamat sa tama. Pansinin nyo na lang po sa Bagong Tipan, kung saan ay sa Lucas 17, yung istorya ng mga ketongin na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. 10 ketongin ang lumapit sa Panginoon na para pagalingin sila at pinagaling ng Panginoon lahat sila. Pero isa lang ang bumalik para magpasalamat sa Panginoon. Marami sa atin sa panahon natin ganyan na rin. Binigay sa atin lahat. Biyaya, karangalan, edukasyon, trabaho, iba't iba. Nung meron na tayo, nakalimot sa nagbigay ng biyaya. Ang pasasalamat po ay wika ng ating pananampalataya. Ito'y sinasambit. Pansinin niyo po sa awit 107. 1.
O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Dito sa chapter and verses na ating nais ibahagi, ay sinasabi na kahit hindi o mawala ang ilang mga biyaya, ang Diyos ay mananatiling karapat-dapat na purihin at pasalamatan. Minsan kapag tayo ay nawalan lang ng konting trabaho, o nawalan ng trabaho, o kabuhayan, nanghihina tayo. Ano ba naman to, God? May binubuhay akong pamilya, may mga padidihin ako, may nag-aaral ako. Nanghihina ka. Bakit naman ngayon pa? Pero ang turo sa banal na kasulatan na kung saan magpasalamat sapagkat siya'y mabuti. Kung ang iyong pananampalataya na ipoprovide ka ng Panginoon sa lahat ng iyong pangangailangan, wala kang dapat ikatakot. Dahil ang tunay na pusong mapagpasalamat ay marunong kumilala sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mga bagay na mayroon tayo sa sanlibutan ito. Lahat yan, nagmumula yan sa itaas. Tinitignan lang ng Panginoon ang bawat isa sa atin kung tayo ay may puso marunong makontento, masatisfied sa ating mga pangangailangan. Minsan kasi kapag nasa atin ang lahat, ang puso natin ay nagiging mapagmataas. Kailan po tayo dapat magpasalamat? Hindi lang itong araw ng first Sunday of the month. Hindi lang pag December 20 o 25 o whatever day. Hindi lang po. Walang pinipili na kung saan ang araw ng ating pasasalamat. Efesos 5:20. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Malinaw na inutos sa atin. Palagi, hindi minsan. Actually, dito nga sa ating kongregasyon, ilang beses tayo nagkaroon ng pagtitipon, pasasalamat. Di ba po, kung saan nagkakaroon tayo ng sharing, nag-birthday si ano, ay nagpasalamat. That is voluntary. Ito naman ay kung saan natin ginagawa dahil ito ay una sa utos, pangalawa sa kagustuhan natin na magkaroon tayo ng SEP. Pero pwede natin itong gawin kahit araw-araw, linggo-linggo. Hindi minsan lamang. Hindi kung kailan sagana lang tayo. Pwede tayo magpasalamat kahit sa panahon na tayo ay may mga kakulangan sa ating mga buhay. Dahil ang pasasalamat ay hindi lamang nakabatay sa tagumpay na mayroon ang bawat isa sa atin o sa ginhawa ng buhay na dinadanas ng bawat isa sa atin. Tayo nagpapasalamat dahil kinikilala natin kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Kung ano ang role niya, kung ano ang bahagi niya, kung ano ang pagkilala natin sa ating Panginoon. Dahil nananiwala tayo na tayo ay nananatiling tapat sa ating Panginoon sa tamang panahon. Dahil dito, wala tayong pinipiling oras o araw o sandali ng ating pasasalamat. Kung kaya't ang pasasalamat ay hindi lamang sinasabi. Dapat ito rin ay isinasabuhay ng bawat isa sa atin. Pasinin niyo po ang Colosas 3:17. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, ay gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya.
Pag nagpasalamat po tayo, hindi lang sa salita, dapat makita sa ating gawa. Binigyan ka ng kabuhayan. Ikala mo, bigyan mo yung mga dapat bigyan. Huwag naman abuso, baka naman pati lahat ibigay mo naman. Okay? Share natin kung meron. At ang pasasalamat ay hindi lamang sa pagbibigay ng pera o blessings o gawain. Maaaring sa ibang bagay. Pero isang pinaka-the best na paraan ng ating pasasalamat ay ang pagpapatuloy sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Paglapit natin sa Diyos na kung saan sa bawat sandali ay mayroon tayong mga pasasalamat sa ating puso. Madalas tayo ay tinutuligsa. Oy, Kristiyano yan. Hindi nakikita sa paraan ng kanyang pamumuhay. Oh, may pera ka, mayaman ka, pero iba yung lifestyle mo. Dapat, kung ito ay isa sa buhay mo, ang pasasalamat, dapat makikita sa paraan ng ating mga pamumuhay at ito ay iaalay natin sa Kanya. Hindi yung puro salita. Nagbigay ka kunwari sa charity, minidya mo, chinismis mo. Di ba't may nakasulat sa banal na kasulatan? Ang ginagawa ng kanan mo, huwag mo lang ipakita sa kung ano yung nasa kaliwa. Dahil kung maganda ang paraan ng pamumuhay natin, may mga kapitbahay natin, ay oo, yung mag-ina na yan, o yung mag-anak na yan, mga miyembro yan ng Church of Christ, New Testament, kaya ganyan sila maayos mamuhay. Hindi po ba nakakalugod sa ating puso na nakikita tayong ganon? Na kung saan nakikita nila, kahit hindi ka magsalita, kahit hindi ka mangaral, kung nakikita na maayos ang pamilya. Ay, wala nagsusugal yan sa pamilya na yan. O yung mag-anak na yan. Dahil si Sister Jean, linggo-linggo, nasin ganito. Hindi chismosa yan. Hindi ganito. O sige, hindi ba't napakaganda na kahit wala kang ginagawa, wala kang sinasabi, nakikita sa paraan ng pamumuhay natin, nakakapag-akit ka ng ilang kaluluwang lulugod sa ating Panginoon. Kaya isabuhay po natin sa paraan ng ating pananalita, sa paraan ng ating kilos, sa paraan ng ating pakikitungo sa ating kapwa, at lalo't higit sa paraan ng bilang isang tagapagsunod ng ating Panginoon. Kung kaya't ang simulan po natin ang bawat araw ng may pasasalamat. Ilalanin natin ang mga maliliit na biyaya na kung saan ay pinagkakaloob sa atin. Hindi porkit maliit ay hindi nyo papansinin. Nakapulot ka lang konti yung piso, malaking bagay yun. Ipunin mo yung piso na yun. O, yung nagkaroon ka ng bagong damit, bagong kaibigan na mababait, yung linggo na nakadalo ka dito wala kang sakit, napakalaking bagay po yan na dapat natin ipasalamat. Ang dami natin pwedeng gawin paano tayo magpasalamat, hindi lang sa paraan ng ating salita at gawa. Maaari nating ibahagi yung magagandang halimbawa o mga katuruan sa banal na kasulatan. Magnilay-nilay tayo sa salita ng ating Panginoon upang tayo ay makapagbigay ng magandang inspirasyon at magpalakas ng loob ng ilang mga tao. Kasi minsan kapag tayo yung nagre-request tayo sa Panginoon at naantala yung ating prayer or request natin sa Kanya, minsan may ugali tayong mga tao. Mahina tayo, pag naantala ang biyaya, pakiramdam natin, dininay na naman ni God yung request ko.
natatabangan tayo dumating. Pero ang Panginoon Diyos ay nagbibigay ng tamang panahon kung ano yung para sa atin. Hindi niya ibibigay sa iyo yan kapag ka hindi pa, Brother Nelson, hindi ka pa dapat tumanggap nito. Kaya nga natin dinadalangin ang ating mga kahilingan. Dahil alam ng ating Panginoon kung ano ang mabuti para sa atin, nang sa gayon ay lalo tayong magtiwala at kumapit sa Kanya. At para sa panghuli, ay nais kong iwan ang isang maiksing talata kung paano na kung saan ang pinaka simple paraan ng pasasalamat natin. Okay? Ang pusong may kapayapaan kay Kristo ay pusong marunong magpasalamat. Ito po'y makikita natin sa Colossus 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Lagi po natin tatandaan ang lahat ng mga bagay na mayroon tayo, hindi lang sa ating sarili, ay dapat nating pasalamatan. Dahil ito ay mula sa ating Panginoon. Magandang umaga sa lahat.